Okay, good afternoon. So sa midterm natin, tatatlo lang yung topic. Linear, logistic, k-nearest neighbor. Okay, tatatlo lang. Ang daling bumawi, tatatlo lang eh. Ang laboratory natin activity, dadalwa lang siya. Logistic lang, tsaka yung linear. Yun lang checkan ko. Then sa exam natin, so gaya ng dati, after ako ng midterms week, so same setup. Sa klase ako magpapa-exam at saka magpapa-laboratory. Yung schedule natin. So next algorithm, o sinatawag nilang KNN. Okay, ganito lang kadaling explanation ng KNN. So sa isang kasabihan lang na-explain na to ng teacher namin. Kung sino daw yung close sa'yo na kaibigan, kung i-describe ko halimbawa si Silva ay addict. Halimbawa lang. Pero hindi naman siya addict. Halimbawa lang. Tapos ang close sa kanya ay si Panyebe. So although si Panyebe hindi siya gumagamit, na-associate mo na rin na addict siya based sa itsura. Joke lang. Okay? So ganun lang. So sabihin mo lang sa akin kung sinong kaibigan mo. At some point, kaya kong i-describe kung ano yung personality mo. Okay? So, sir, lagi ba siyang 100% accurate? Hindi naman. Pero may kasabihan niyang ganun eh. Okay, halimbawa mag-asawa. Before yung personality namin mag-asawa is magkaiba talaga. Pero sa tagal niya na nagsasama, na-associate na siya sa'yo kasi kung anong ginagawa niya, nagagawa mo na din. Meron ngang research na nagsasabi na habang tumatagal magkasama yung mag-asawa, is nagiging magkamukha sila. Yes. Meron ding science na sinasabi, kapag kamukha mo na, kapag nakakuha ka ng kamukha mo, malamang kayo magkakatuluyan. Diba? Ganito din. Medyo similar na sila. May potential. Okay? So, ganun din yung nangyayari sa sa algorithm. Kasi, ganito naman ng science eh. Ang science, nakuha lang sila ng inspiration sa nature din. Halimbawa, magde-design ako ng trap. Doon ako, ano yung halaman na nangangain ng bug, tsaka langaw. So, minsan, yung telescope ng NASA is ang inspiration ay from nature. Diba? Taipei 101, yung building, ano inspiration niya? Bamboo. Kasi kahit gaano kalakas yung hangin, hindi mo basta-basta mapapatumba yung bamboo. So, yun yung in-integrate nila dun sa Taipei 101 na building. So, maraming algorithm, tapos maraming design na ang inspiration ay nature. Ganun din sa KNN. Pansinin mo sa mga businesses din. Kapag maraming beer house dito sa street na to, pansinin mo nagsasama-sama yung mga beer house sa isang street. Sa Tayabas, maraming kakanin. 'Di ba? May kalyibo din sila. Okay? Ganon din yung mga business district. Pag maraming negosyo dito, BGC, concentrated siya sa isang lugar kasi may mga similar properties na tinatawag. Okay? May research din na halimbawa, ang napapangasawa ng anak mo ay similar characteristic dun sa tatay ang hinahanap niya. Kasi dun siya malapit eh. Nakikita ko sa tatay ko na mabait siya, maasikaso. So more or less, yung anak mo, babae, pag magpapakasal na siya, hahanap ng similar properties ng tatay niya. Kaya gets ba? Okay? So, syempre, naobserbahan mo yung tatay mo, na ganyan yung ginagawa. So, pag maghahanap ka ng lalaki, or babae, kasi uso na naman yung ngayon eh, open na naman tayo, similar characteristic pa rin yung hinahanap natin. Okay? Ganun lang may explain yung KNN. Okay? So, sir, ano yung K? Kasi yung NN, nearest neighbor. Yung K is yun yung constant na i-decide natin mamaya. Ano yung magiging value ng K?
Yung K kasi is unitless metric kung gaano kalayo siya, distance, na tinatawag, ano. So, pag nilakihan ko ba yung value, sir, ng K, mas maganda? Pag niliitan ko ba, mas maganda? Hindi. Hahanapin natin yung optimal number ng K. Pag nilakihan mo, mangyayari, minsan hindi na siya nagiging accurate. Pag niliitan mo naman, hindi rin siya accurate. So, hahanapan mo lang siya ng yung optimal spot na tinatawag. Doon ka lang. Siyempre, halimbawa, pag tines natin, kung ang K ko ay 10, tapos ang accuracy ng model ko is 90, then nagtry ako ng 15, K equals 15, naging 95, then so on and so forth, hahanapin natin yung pinakamagandang Okay? So, part siya nung scikit-learn library. So, itong K-means, kapag naka-encounter kayo ng K-means, iba to sa KNN. Ang K-means is hindi na siya classification, clustering na siya. Sa elective 3 to, yung clustering algorithm na tinatawag. Nung una, akala ko magkaparehas lang. Kasi parang iisa lang yung concept, pero malayong-malayo yung difference. Again, ang ginagawa natin classification, hindi clustering. Yan yung formula nung K. Okay? Skip na ako dyan. So, ito yung Turing intuition. Ang minimeasure lang nung K, ikaw ang magde-decide gaano kalayo yung distance na ipoprovide mo para yung data points na ito is masabi mong similar dito sa group na to. Okay? Sabi ko nga, kung close na close silang dalawa, which is close naman. So, kung obserbahan mo sila, meron silang ugali na halos similar na. Minsan, natatapos niya yung sentences nung isa. Hindi mo na kailangang sabihin ang favorite food niya ganyan kasi alam na nila eh. Kasi close nga sila eh, dikit. Masasabi ko, ang K-distance nila ay 1. Halimbawa, si Dayapan, ang distance kay Alo ay 40. Magkaiba kasi sila. Okay? Halimbawa lang. So, distancing yung sinasama. So, for example, ito ay height and weight ng mga sisiw. Sisiw yung example dito. So, for example, base sa sukat, red male, blue female. So, makikita mo, mas malaki syempre yung male doon sa female. So, dalawang classification yung ginagawa natin. Babae ba o lalaki? Okay? Halimbawa, may bago kang data. Bagong data, nakakuha ka ng chicks. O kaya chick. Okay? Sinukat mo siya. Diyan nag-fall yung data. Ang question din is, siya? Lalaki ba siya o babae? Ang hirap yung kausap. Okay? Orange. So, pwedeng sabihin mo, na ito ay likely ay female. Kasi, similar yung characteristic niya doon sa blue. Ganun lang naman ibig sabihin yan. Okay? Yung mga orange light, yun yung nagde-decide kung gaano yung kalayo doon sa data natin. Sir, kami pa ba magko-compute manually? Hindi. Yung KNN algorithm na ang magde-decide based sa ibibigay mong constant value. Okay? So, kung ang binigay mong specific distance is ganito lang kalayo, so masasabi ng algorithm na based sa distance na binigay mo, yung bagong data ko na orange ay female. So, another one, nasa gitna. O yan, paano mo sasabihin? Babae o lalaki? Oh. Yan yung cases na mahirap ng i-judge. Kung lalaki ba siya o babae, kasi bago yung data o halos gitna lang. Okay? Pero ang magde-decide nga niyan is gaano kalayo yung iseset mo na distance. Okay? I'm running low. But why? Nahugot. Okay? So, for example, kung ang K mo equals to 1, so ibig sabihin, ganyan lang kalayo. Ibig sabihin mo, pag ganyan yung kalayo, similar kami. Okay? Ito yung K equals to. Hinabaan mo yung line. So, ibig sabihin, habang nilalakihan mo yung line, nagre-reach out ka sa kanya para maging similar. Halimbawa, ito yung K equals to 3. Kapag sinabi mong K equals to 3,
pwede na akong tumawid dun sa kabilang classification. Nagigets ba? Kapag nilakihan mo pa, it's a tie. Halimbawa, ito ay K4, K3, K2, K1. So, anong magiging classification ko? It's a tie. Okay, pero walang tie sa algorithm na tinatawag. So, ano yung payo nila? Okay, ito naman ay payo lang, hindi ito standard. Pwedeng mag-set ka ng k-value kahit even number. Pero ito ay payo lang ng mga scientists. Always pumili ng odd number na k para maiwasan mo yung ganitong senaryo. Kasi hindi ko na alam, nagsasabi, dalawang bumoto na female, dalawang bumoto na siya ay magkaiba nga sila. Pero kung hahabaan mo yung distance, marireach ko yung kabilang side. Kung ito, ang gagawin ko din dito sa kabilang side, malamang kung 4 is magkakaparehas lang sila ng distance. Kung 4, aabutin ko din to kasi ito'y 1, ito'y 2, ito'y 3, ito'y 4. So anong mangyayari, sir? Kapag nilakihan mo, nag-size ka halimbawa ng k equals, assume mo to ay k equals 15. Wala ka na makaklassify. Kasi parang sinasabi mo, hindi ko na alam kung male o female. Nilahat mo na eh. So, ibig sabihin, hindi porke malaki yung K mo, is maganda yung classification. Maaaring ang classification mo na lang, ayan ay sisiw. Kasi hindi mo na alam kung male or female. Kasi hinabaan mo na eh. Nag-reach out ka na doon sa kanya. Parang, hindi na niya ma-discriminate kung lalaki o babae nga yung naganap. Okay, nagigets ba? So, pwedeng ang set mo lang dito is 2. Ang accuracy naman nito halimbawa 99%. Nag-set ka halimbawa ng 10. Bumaba yung accuracy halimbawa 86%. So, dun tayo sa 2 na distance. So, yun yung ibig sabihin ng k-value na tinatawag. Okay? So, ito'y payo lang. So, anong ginagawa ng algorithm kapag may tie? In case of tie, pwede mong i-reduce yung k by 1 until a tie is broken. Kung ayaw mo talagang i-broke yung tie, ang ginagawa nung KNN is randomize. Bahala siyang mag-decide kung tie. Meron siyang algorithm na kapag nag-tie yung distance, siya yung magde-decide. Randomize. Random siya pero pinipili pa rin niya yung nearest class point. Ano ibig sabihin? Ito yung sinasabi, kapag same yung two neighbor, identical distance, the result will depend on the ordering of the training data. Kung pumili ka talaga ng tie, ang nakita ng algorithm, ang unang dataset ko sa training data is sinabi ay female. So, ide-decide niya yun ay female. Kung ganun yung mode na gagamitin mo. Kung tie siya, nakita niya ang training dataset mo, unang instance ng classification, nakita niya ay male naman, ide-decide niya is male. Okay? Meron siyang working na ganun yung mangyayari. Kaya pwede ka pa rin pumili ng even number na K. Pero ang payo lang nila, para maiwasan natin ng mahirap pumili eh. Nanay mo ba o yung jowa mo pa lang? Ayaw nung nanay mo sa jowa mo. Wala kang mana pag yun ang ginawa mo. Diba? Dalawa nakaka-torn. Hindi ko ibibigay siya yung asyenda kasi hindi ko type yung si Rona daw, may experience. Okay, so mahirap pumili. Okay? So doon tayo sa odd number, pero again, hindi ko sinasabing laging odd number. Ito ay payo lang ng mga nung gumawa ng algorithm. Ayan, yan yung sinasabi ko kanina. Okay? So yung closest K pa rin, yung makikita niya doon sa dataset. So, yun lang na may ibig sabihin eh. Okay? Kapag ang K mo equals to 5, it causes a switch from a previous value. So, na-break mo na yung tie. Pupunta na ngayon siya sa male. 3 na yung specific distance na nagsasabi na ito ay male. Yung nasa gitnang data mo, ide-decide na as male. Hindi na siya female. Yan. Kapag nagiging odd number. So, paano ka daw pipili ng best value ng K. So, gagamit tayo ng error rate ang i-measure natin. Ano yung formula? 1 minus yung accuracy. Sir, ano yung accuracy?
So malamang, meron tayong y-test, tapos meron tayong prediction. Ganun din. Ang mini-measure natin dito is gaano kadaming error yung nangyari. Kapag ang k ko is 1, halimbawa ang error ko ay 100. Kapag ang k ko halimbawa 2, naging 78. Ang k ko halimbawa ay 3, naging 50. Halimbawa k equals to 4, naging 20. Halimbawa k equals to 5, tumaas. Halimbawa naging 120. So paano ako pipili? So madali lang to, igagraph natin siya. Ang tawag dyan is elbow graph. Igagraph natin siya. Yung k-value, igagraph natin mamaya. Ibig sabihin, nag-test ako from, ang k-value hindi pwede maging 0 by the way. Minimum lagi tayo ng 1. Nag-nearest neighbor ka pa kung ayaw mo namang mag-reach out. 0. Ibig sabihin, 0 distance. Walang maglalagay na k-value ay 0. Tanga yung maglalagay ng k equals to 0 ha. Okay, tanga yun. Pag nakita ko kayo nag-set ng ganyang value, tanga. Walang 0 ha. 0 score nyo pag nag-set. So, i-measure natin yan. Pansinin nyo din yung graph. Nag-umpisa sa 1. So, ibig sabihin, itetest natin from K1 hanggang K equals to 30. Pipili tayo ng maliit na error. Okay? Sir, alin yung pinakamaganda dyan? So, kung titingnan nyo, ito yung sinasabi nyo may pinakamaliit na error, Pero hindi ganyan yung case. Okay? So, for example, ito ay, i-measure ko to, 22. Halimbawa, ang accuracy ko, halimbawa, ay 90%. Tapos, pumili lang ako, halimbawa, around 9. Ang accuracy ko is 90% din. Question, anong pipiliin ko sa dalawa? Yung 9. Okay, mas optimal yung 9. Kung at 22 nakakakuha ka ng 90%, kaya naman palang mas maliit yung yung distance. Bakit kailangan mong mag-overreach? Same lang naman kami ng accuracy. So pipiliin ko pa rin yung maliit. Okay? Hahanapin nyo yan. Bawa, k equals 1 to 60. Makikita nyo naman sa graph. Okay? Elbow graph yung method. So malamang hindi ko to pipiliin. Kung ako lang pipiliin, hindi ko to yun. Ito hindi rin. Ito i-consider ko pa. Tsaka ito. Siyempre ito. Pero ito yung una kong choice. Imo-model ko siya ng mas maliit na value kung makakakuha pa rin ako ng same o kaya mas mataas na accuracy. Okay? Pero typically, sinasabi nito at K22, less yung error. Okay? Pero hindi ganyan yung case. Hanggat mas makakakuha ka ng mas makonti, para hindi computationally expensive. Mas malaki kasi yung distance, mas malaki yung yung resources na kailangan ko. So elbow method yung tawag. Question mo na. Wala. So game, implementation naman. Question mo na kay nearest neighbor. Okay. So it's either ang midterm exam natin is pipili ka lang sa tatlong algorithm. Alin yung best? Pag nakita mong linear yung graph, gagamit ka ng linear regression, automatic. Pero pag nakakita kang classification, pili kayo sa dalawa. KNN ba o logistic regression? Pag nakita mong dalawa lang yung classification, diretso na ako sa logistic. Pag nakita kong tatlo, diretso na ako sa KNN. Kasi ang logistic regression, sabi ko, maganda siya sa binary, dalawahan lang. Pag nakakita kang tatlo yung ipipredict mo, no choice. Automatic KNN. What if bigyan ko lang kayo ng dalawa din? So, itetest mo yung dalawa. It's either logistic ba or KNN. Then, i-compare mo alin yung mas mataas ang classification. So, dun ka magtatagal kasi mag-experiment ka . Ganun talaga sa research. Itetest mo halimbawa 65 algorithm, classification algorithms. Hahanapin mo yung top 10, yun lang yung ipapublish mo. Hindi naman pwedeng sabihin mo, ito yung best. Ito yung best 65. Kapag isusulat mo yung 65 lahat, ido-document mo lahat, sobrang haba nung research paper mo.
pwede mo namang sabihin, nag-test ako ng 65, ito yung top 10. Sa top 10, ang pinaka-best, halimbawa ay KNN. Ganun lang. Hindi mo kailangan i-document lahat. Unless thesis ito na na yung manuscript talaga. So, kailangan i-document mo siya lahat. Ilalagay mo siya halimbawa sa thesis appendix. Lahat na, kasi kung ilalagay mo to halimbawa lahat sa chapter 4, ang kapal ng chapter 4, hindi. Sa na lang siya, sa appendix. Ang ilagay mo sa chapter 4, yung top 10 lang. Nagigets kung paano maggawa ng research. Hindi mo kailangang i-document sa publication. Pero kapag thesis, more or less i-document mo lahat yan. So next. So ang gagawin natin, magpipredict tayo ng patient kung meron siyang cancer o wala. Hindi sinabi dito kung ano yung specific cancer. Ang ginawa nila, biologist yung mga gumawa, medical field, gene expression ang ginamit nila. So may mga certain value ng gene, kapag above the normal o kaya below, sa normal level, is pwede kong i-predict, yung 1 may cancer, yung 0 is wala. So gene expression, paano ba i-explain ng gene expression? Basta madaming data yan. Okay? So meron silang ganyang tinatawag. May mga ganyan, may mga sequencing. Pero ang mineasure lang nila is, hindi ako magaling in terms ng gene expression, pero may mga ganyang ginagawa. Kaya nga nakakapag-clone ka gawa ng genes. Maganda rin to kung pinangarap ko din to nung bata ako. Nagko-clone halimbawa ng kambing, nagbubuo ng baby sa test tube. So because ng mga gene expression na tinatawag. Pwede ka rin gumawa kasi ng gamot. Based dun sa gene expression na tinatawag. Okay, DNA, tapos RNA, limot ko na yung DNA, deoxyribonucleic acid, something. Okay? Okay, tapos RNA, ribonucleic. So yan, dalawa, meron tayong 3,000 gene expression. Ibig sabihin, siguro ang dataset natin ay worldwide, malaki na. Pwedeng inipon nila, Europe, Asia, lahat ng continent, for example, 3,000 yung mineasure nila. Hindi ko alam kung ano yung specific gene ito. Kasi hindi ko naman forte ang gene. Pero, binigay sa akin to ng scientist. Meron na kaming gene expression. Yung gene 1 ang nag-decide kami at saka gene 2 ang contributory dun sa prediction ng cancer. So, pwede bang i-model mo siya sa KNN? Kasi kaming mga doktor, sabi ko nga, sila pala, medical doctor, minsan kasi hindi kami magkasundo. Pero ang magiging tiebreaker namin kung ano yung sasabihin ng data. Okay? So tutulungan natin sila. Kapag nagrarambulan na sila, hindi. May cancer yan. Hindi, wala. Minsan nagtatalo-talo din sila Kasi may mga pride din ng mga medical doctor. Kasi remember, maling diagnosis, buhay ang kapalit. Kaya hindi mo masisisi na papakinggan lang nung doktor yung lungs mo, pahihingahin ka lang na inhale, exhale, 350. Sa loob ng 3 to 5 minutes. Chichikahin ka lang niya, may nararamdaman ka ba? Blah, blah, blah. 350 again. Kung may pasyente ka ng 100, isang araw, malinaw na 35K. Isang araw. Yes, kumikita sila ng ganon. Yun yung binabayaran mo sa kanila, expertise. Kasi nag-aral sila ng 10 to 12 years para malaman yung simpleng hinga mo is may sakit ka na. Yun yung pinag-aaralan nila. Which is hindi mo siya pwedeng makuha ng overnight lang. Years of practice. Okay? Yun yung sinasabi. Okay? Question mo na sa dataset natin. 3,000 yung dataset. So kung kabisado mo yung workflow ng logistic regression, similar din, nababago lang kung paano natin hanapin yung K. So for example, 5 patient, 3 yung binibigay kong data, 4.8, 3.9, hindi ko alam kung may cancer siya o wala. 2.5, 6.1, hindi ko din alam. Ito yung bago nating 5 patient, binigay lang sa atin yung data. So again, gagawin lang natin siyang validation set. Sabi ko, kung familiar ka doon sa logistic,
So, the same din. Nag-assign tayo. So, kung matatandaan nyo, yung NP arrange. Simula sa 3,000, tatapusin hanggang 3,004. Ito yung magiging index sa site. Okay? Tapos, itong Gen 1, Gen 2, is yun yung specific ko na data. Ito nandito sa loob. Ano yung magiging columns? Kung ano yung existing ng DF columns. Sa DF columns ko, nag-e-exist yung 3. Tama ba? So, ito. Gumawa lang tayo ng validation data. Nandun siya sa loob. Hindi pa ito yung, ang dataset kasi natin is yung DF. Ito yung main data natin. Yung data na sinasabi dito, yung validation set, another data frame. Magkaibang table, kumbaga. Okay? Then, gaya nung ginawa natin before, i-insert natin dun sa DF yung laman ng validation data. I-add lang ulit natin. Sir, bakit ganyan? Siguro na predict nyo niya, kailangan kong i-scale ulit yung data. Basta may nakikita ka sa umpisa pa lang, may validation set na agad, i-scale mo yung data. Kasi kung hindi mo naman i-scale yung data, hindi mo na to gagawin. Kasi i-scale ko nga yung data eh. Sir, bakit i-scale mo yung data? Napaka-sensitive ng KNN sa value differences. Kagaya siya ng logistic regression, kahit yung data ko is dikit-dikit, pansinin niyo yung data ko, hindi naman malayo sa isa't isa. Oops. Hindi naman malayo yung 3.9 sa 4.8 eh. So sir, bakit kailangan mong i-scale? Sir, hindi naman malayo, hindi naman 1,000, tapos yung isa ay 0.8. Para sure lang. Gusto ko makasigurado. Kung meron pa akong mapipiga sa KNN, para i-process ko siya ng dikit-dikit lang yung value, gagawin ko yan. Okay? Pag nagpa-publish kami, pag gumagamit kami ng KNN, tsaka logistic regression, para sure, kailangan kong i-scale. Sir, merong mga algorithm na hindi kailangang i-rescale yung data. Meron. Gaya ng DT, Decision Tree. Hindi ko kailangang i-scale yung data. Kasi iba yung workings ng algorithm nito compared dun sa KNN. Distance kasi yung mini-measure natin eh. Kung hindi natin i-scale, mamamali tayo ng prediction. Okay? So next. Validation data, buo na. Ang next naman, itong 3,000 na to, gaya din ng logistic, ikakabit ko dito sa ilalim. Concatenation. Sir, bakit may variable na DF? Yung original na DF, dinadagdagan ko lang. Kaya kailangan mong i-assign dun sa original na data frame ulit. Concatenation. Original DF hanggang 2,999. Then validation set, 3,000 hanggang 3,004. Axis equals 0. In terms ng row. Hindi mo naman ilalagay sa left side o kaya sa right side. Sa ilalim ko ilalagay. Axis 0. Row. So kung titingnan mo siya, last 6 data na tinatawag, na-doble na yung yung concatenation So pag nadodoble yan, i-runtime ko na lang ulit lahat Huwag niyong uulit-ulitin. Kasi minsan, i-check nyo rin yung laman ng data. 3,004. Yan. Naklik ko na kasi ng additional eh. Pag ito kinlik mo pa ulit, madadagdagan yan sa ilalim. Nagigets ba? Kaya from time to time, i-check mo yung status ng data frame mo. Ulitin ko pag kinlik mo pa to, parang sinabi mo mag-add ka pa ng additional validation set. On top of the existing na meron ka ng 3,004 na tinatawag. Wala, ayaw na. Okay? Kasi nag-a-add siya. Ayan, nakikita nyo, meron pa akong 3,004. Ibig sabihin, on top of the 3,004, ang kasunod niya, another 3,000 to 3,004. Huwag nyo dodoblehin yung click doon. Okay? Yun lang ibig sabihin niya. Kaya ulitin nyo na lang. So, ibig sabihin, kailangan kong i-scale. Although, lapit-lapit na yung data, kailangan kong scale. So, wonder kung paano siya ini-scale. So, meron akong sample dito kung paano nangyayari yung scaling. Ito, simple lang sa Excel. Ito yung formula. Kung curious kayo, ito yung formula ng standard scaler. Ang objective niya is kailangan yung mean
nung scaled values is equivalent lang lagi sa 0 and 1. Sample, ano? So, sir, ano yung ibig sabihin ng x1? Yung x1 ko dito, for example, ay 5. Nagigets? Minus yung mean ng column. Ang mean ng column ko is 18.70 while. Parang sinabi mong 5 minus 18.71. Nagigets? Over standard deviation nung x. STD. Ito yung formula ng STDEV. Standard deviation ng B3 hanggang B9. Then, i-divide mo. Pag dinivide mo na, 5 minus 18.71, ito, divided by 13.45, ito yung nagiging scaled value niya. Okay? Sir, anong objective ng scale? Kapag in-average mo yan, ang mean niya is laging 0. Ibig sabihin, halos dikit-dikit na. Kapag in-standard deviation mo naman to, ang standard deviation niya is laging 1. Buong column. So, ibig sabihin yan, dito sa ginagawa natin, kapag ito ay in-scale ko na, bawa, in-scale ko na tong value na to, ang mean nito ay 0, ang standard deviation ng Gen 1 is 1 din. 0 and 1. Ibig sabihin, kinocompress natin yung value. Okay? Yun yung gamit ng standard scaler. Meron pang isa, kaso hindi pa natin ginagamit. May tinatawag na min-max scaler. Okay? Merong min-max scaler na tinatawag. Marami, merong logarithmic scaling. So, ang ginagawa naman nito, ito ay alternative to zero mean. Ang ini-scale naman niya is variance. Okay? Min-max scaler. Similar din yung yung ginagawa. Okay? So, standard scaler muna tayo. So, next. Ang gagawin natin is gagamitin natin yung standard scaler. Tama? Then, if i-fit ko, sir, bakit tinanggal natin yung cancer present? Hindi ko kailangang i-scale yung 0 and 1. Nagigets? Ang i-scale ko lang is yung Gen 1 at saka Gen 2. Gen 2. Okay? Kaya i-dinadrop natin siya. Ibig sabihin, i-scale mo Gen 1 at saka Gen 2, hindi kasama yung cancer. Axis 1, ibig sabihin, per column. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? Then, ang ginawa niya, nandyan na yung value ng scaled value. Ang kailangan mo na lang kunin. Nandyan eh. Okay? Then, itatransform mo lang. Again, idadrop mo yung cancer. Present. Tapos, i-assign mo siya sa bagong variable which is scaled features. So, ayan lang siya. Naka-numpy array. Since naka-numpy array yan, bubuuin ulit natin para maging data frame. Okay? So, ulit lang ulit. So, meron akong bubuuin ko ulit data frame features lang. Yung scaled value ko, ito yung scaled value. Ang columns ko is from 0 hanggang saan? Hanggang? Ano yung sabihin yan? Pag sinabi kong df.column 0, negative 1, except yung hulihan. Parang sinasabi mo, tinatanggal mo yung last column. Balikan nyo yung elective 1 natin. Di ba tinuro ko kayong mag-splice? Okay? So, ibig sabihin, buuin mo yung data frame. Ito yung laman ng data. Ang column ko is Gen 1 at saka Gen 2 lang. Hindi mo isasama yung pinaka-last. Okay? Kasi kung gagawin mong ganito lang, halimbawa ganyan, mag-e-error to kasi tatlo yung hinihinging column pero dalawa lang yung ibinibigay na data. So, para mag-shoot, kailangan kasi magka-same size. So, ito yung Gen 1, Gen 2. Ang laman ng DF fit, ito na yung scaled value ko. Nagigets ba? Ito yung scaled value na gagamitin ko para doon sa model. So, kung meron ka ng Gen 1 at saka Gen 2, okay na yung data mo, walang missing data, proceed ka na sa train test split. Proceed tayo sa train test split. So, same process. Okay? So, next. Tayo, ang original data natin is hanggang 2,999 lang. So, ibig sabihin, yung pipiliin kong number ng column
is mag-uumpisa sa 0 hanggang 2,999. Hindi kasama yung 3,000. Sir, anong ibig sabihin ng pangalawa? Lahat ng column. Columns. All. Column ng dadalawa naman yung column ng DFPT. Gen 1 lang, saka Gen 2. Nagigets ba? Separated natin yung column na cancer present. So, yun lang ibig sabihin nun kung i-interpret mo yung code. Yung Y ko naman, same. From 0 hanggang 299. Okay? Except. Anong except? Except yung dalawang column. Sabi mo kasi dito, wala kasi ditong ganito eh. Iba yung ibig sabihin ng ganito. Ibig sabihin, tanggalin mo. Kapag ganito, piliin mo yung last column. Negative 1. Ito, hindi kasama yung last column, yung negative 1, isama mo lang is last column. So, yun lang ibig sabihin nun. Okay? So, nag-a-assign tayo ng X and Y. So, kung sisilipin mo yung Y, silipin mo yung Y, cancer present lang yung laman. Kung sisilipin mo yung X, ang laman nito is dalawa. Gen 1 at saka Gen 2. Hindi ako nagkakamali. So, 3,000 rows. So, magkapantay lang sila. Yung Y ko is 3,000 rows din. 299. Length, 3,000. Nagigets? Separated yung Gen 1, Gen 2, 3,000. Separated yung Y, 3,000. Nasa na sir yung limang inat? Nasa bench muna. Nakatago muna. Hindi ko muna siya isasama sa modeling. Kasi yun yung bagong data natin. Isa-separate ko lang muna siya. Okay? Parang, dyan ka muna sa bench. Pag gagamitin ka na namin, ipapasok kita doon sa court. Okay? Bangko muna yung 5. Okay? Parang sinabi mo, isinama niyo ako sa team, tapos tatanggalin niyo ako pag laro na. Okay? Pag nananalo na tayo, doon ka tayo ipapasok kayo 5. Okay? Kasi validation data na. Okay? So, train test split. Sir, bakit naging 30%? Afford natin ang mas malaking test size. Bakit? 3,000 kasi yung data ko. Habang lumalaki yung data mo, mas afford mong magsayang ng test size. Sir, pwede bang 20% lang? Call mo yun. Pero pag sinabi ko sa exam 30%, exactly 30% lang. Okay? Random state, laging 101 yung gagamitin natin para mag-register. Pero kung sa totoong buhay, gumamit kayo ng 5, pwede naman. Kung gusto niyo 5, 7, pero sa klase ko, laging 101. Okay? Yun lang yung hiling ko, laging 101. Baguhin mo siya, gawin mong 3 para mali ka. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Pero habang nandito pa kayo sa poder ko, ako ang masusunod. Okay? Si Sir muna ako masusunod. 101 tayo. Okay? So, tingnan lang natin. Ang ating training data is 2,100. 70%. Ibig sabihin, 2,100, ito yung pinili niya. First 5 na pinili. So, random. Sana all pinili. Okay? So, yan lang ibig sabihin. Ako, pinili na kasi ako eh. Ewan ko kayo. May pumili na kasi sa akin. Swerte ko naman. Ha? Madami, pero isa lang. Pero isa lang pinili ko. Mahal ko na eh. Yes, siya. Okay? Okay, next. So, k-nearest neighbor. So, gagamit ka lang ng neighbors. Hindi na siya linear. Part na siya ng neighbor kasi gumagamit siya ng distance. So, gagamit ako ng k-neighbors classifier. Sir, paano i-model? Ganito ang technique. I-model muna namin siya sa isang K. Ito yung K natin. So, remember, baka nag-expect kayo na ang parameter natin K equals to 1. Yung K natin is equivalent dun sa N neighbors. So, yun yung K1 na ibig sabihin. So, titingnan lang natin kung gaano ka-accurate yung model kapag ang distance ko ay 1. Okay? So, kagaya to ng logistic.
I-fit mo yung training, then magpe-predict ako. Medyo madami to kasi 30% yung test size natin. Okay, ito na yung prediction. So next step, evaluate mo siya. Confusion matrix at saka classification report. Ito ulit-ulit lang to. Kahit i-copy-paste nyo lang yan. So tingnan nyo lang yung accuracy. So may mali tayo dito ng 76 times. Ito yung mali, oh. Dun sa nag-lab kanina, ito yung mali. Ito yung tama. Ito ay true, positive, true, negative. Ito ay true, false. Tapos ito ay false, negative. So ang error mo dyan is itong dalawa. Ito yung tama, ang tinatawag. Okay? So yung ibig sabihin. So ang tanong naman, gaano ka-accurate kung ganyan yung graph? Okay? Ulitin mo lang, baguhin mo lang, classification report. Kailangan mo i-print. Sir, bakit kailangan i-print? May nagtanong. Pwede ba sir, diretsyo na lang? Pwede naman, kaso hindi mo magugustuhan. Magulo. Hanapin mo na sa accuracy dyan. Magulo siya. So, kailangan mo siyang i-print para maayos. Alin sir ang titingnan? Ito, enough na to. Titingnan nyo lang dyan yung overall na accuracy. Huwag nyo na tingnan yung weighted. Ito na lang. Sir, ano yung 0? 91% ang accuracy sa walang cancer. 92% yung accuracy sa pagpe-predict ng merong cancer. Okay? Plus, ganito ang magiging itsura niyan, ano? Kung papalitan nyo yung label nito, kung papalitan nyo lang yung label, di ba may sample tayo before, non-diabetic, diabetic, pinalitan natin yung label. Ang susundin nyo is yung makikita nyo sa classification report. Kung ito ay 0, tapos ito ay 423, pag pinag-add mo to, malamang 423. So, ibig sabihin, ito yung may mga walang cancer. Pwede mo kasing baguhin yung label eh. Ano yung ibig ko sabihin? Pwede mong baguhin. So, pwede mong sabihin X. May S nga ba? X. Limot ako eh. Tix. May label pa. Underscore. Limot ako, hindi ko ginagamit lagi. Basta ganun, balikan nyo na lang. Pero, yung 0, yun yung ano natin. Yun yung walang cancer. Ito yung 0. Minsan kasi mali yung label ng bata. Itong 0, ginagawa niyang ito yung cancerous. Mali na yung ano mo. Ang magde-decide ng arrangement ng confusion matrix mo is papaano in-arrange. I-check nyo lang dito, no? 423. 380 plus 43 is 423. Tama. 33 plus 444 is 477. So, yung 1 yung may cancer. Huwag nyo ipagbabalik na rin yung ano yung label. So, ang tanong, 92%. Siya na ba yung pinaka-accurate? Kung titingnan mo, accurate na siya eh. Pero, pwede mo pa bang pataasin? Yun yung question. Meron akong k-value equals 1. Okay? Then, gagawin natin yung elbow method. So, sundan nyo yung code, Meron akong empty list, error rate. Bakante na list. Hindi siya array, ha? Although itsura siyang array, kapag nagpo-program kayo ng Java, ito'y list. Hindi ito array. Magiging array lang yan pag sinabi kong np.array. Ito ay list. Magkaiba. Okay? Then, ilulup ko lang 60 times. Imo-model ko siya 60 times, iba't ibang K. Tapos, igagraph ko siya. So, ang neighbor ko i-1, from 1 to 60. Uulit ito ng 60 times. Then, imo-model fit ko. Then, ipipredict ko dun sa X-test. Sir, ano yung error rate that append? Ilalagay mo lang dito yung makukuha mong error rate. 60 times may makukuha ka. Is prediction I equivalent dun sa actual na nangyari? Kapag hindi siya equivalent, error na siya. Tama ba? Ang prediction ko ay hindi equal dun sa nangyari. Bibilangin natin yung error. Then, i-average mo siya. NP mean.
Kung anong average niya, halimbawa 0.81, k equals to 1. Another run, halimbawa k equals to 2. Halimbawa 0.65 hanggang 60 times. Yun yung ibig sabihin. Gumawa tayo ng for loop para dyan. So sige, i-execute lang natin. Ang kailangan ko dyan is yung 60 na error rate. Igagraph ko kasi siya. Okay, meron na akong 60 na error rate. Ang mine-measure ko yung error rate, tama, itong error rate. Pansinin niyo yung error rate ko nasa y-axis. Yung x-axis ko is from 1 to 60. Ibig sabihin, igagraph ko lang yan. Marunong naman kayong mag-graph, di ba? So, pag in-execute ko to, ito yung makikita nyo na elbow plot. Teka, save ko na lang para makita ng lahat. Ito na yung elbow graph na tinatawag natin. Okay? Question. Sa unang tingin, gagamit ako ng 40. So, yun muna imo-model ko. So, itatry ko, gagamit ako ng 40. Ang gagawin mo, i-remodel mo ulit. Ulit lang ulit yung ginawa mo. Ang n-neighbors mo hindi 1, 40. From 92, naging 94. So, much better yung K40. So, titingnan na lang natin. Okay? Sir, pwede pa ba nating ma-improve? How about, based dun sa graph, nasa na yung graph, pumili ako ng value ko na, pumili ako ng 10. 10. 10 lang ano. So, kung pipili ako ng 10, hindi ko alam kung may mas magiging accurate pa dito. So, same. Ito yung sinasabi ko, hindi mo kailangan lumayo sa 40 kung kaya mong mas malapit lang na 10. Huwag ka nang tumingin sa malayo. Kaibigan mo lang pala eh. Hahanap ka pa. Okay? Hahanap ka pa ng 40 meters away, na 10 meters away, nandyan lang pala siya. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, gagamit na lang ako ng K is equivalent to 10 para ma-predict ko yung mga existing natin. Plus, ito lang yung tingnan nyo na lang sa video, ito yung sample lang kung paano mo siya i-graph. Gumamit dito ng KNN plot, which is plot decision regions. Maintindihan nyo naman yung code. Gagawin ko na lang siyang 10, Kasi same din naman yung accuracy. Then, pag ipinlat mo siya, makikita mo dyan kung papaano yung boundary nung dalawa. Kung papaano niya mineasure yung distance. Wait lang. Anyway, nandun naman siya sa GitHub. Overtime na ako ng 3 minutes. Wait lang, medyo matagal talaga to. Mga 3 hours. Lang. Gusto kong makita nyo lang. Okay? Kasi, kada training set kasi ginagawa niya ng line. Ayan. Yan yung magiging decision boundary. Yung dilaw, ano yung dilaw? Meron siyang cancer. Ito yung validation data na natin na yung dalawang star na purple is wala siyang cancer. Ito yung boundary ng K nearest neighbor. Ganyan yung magiging itsura. Okay? Pag nasa gitna ka, halimbawa, nasa gitna ka yun, siya na yung magde-decide kung anong kulay. Halimbawa, nandun yung data mo, ikaw ay merong cancer. Pag tumawid ka doon sa kabila, gaya nito, wala. Safe. Pero borderline, muntik-muntik na. Siguro, time para meron kang second opinion o kaya third opinion. Okay? Medyo mahaba lang yung code, pero i-replay nyo na lang. Maintindihan nyo naman kung paano siya ginrap. Gumamit siya ng plot decision regions. MLX extend plot. So, ito yun. Gumawa lang ng function. Ipapasa ko lang yung x and y values. Tapos, kinuha lang natin yung specific graph. Okay?